Good afternoon, everyone. It's me again. I'd like to use this weekend time para makapag-share po ng something na makakapag-relax, makakapagpa-good vibes po sa ating lahat. Walang iba kundi ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Marami po sa atin ay minsan we are too much warrior in the sense na yung pagkilala natin sa sarili natin ay nakadepende sa mga sasabihin sa atin ng tao, or ano ba yung magiging comments, or ilan ba yung magiging likes, lalo na ngayon na usong-uso yung social media. Pero ano nga ba yung sense ng buhay natin? Ano yung bang importance ng buhay natin para mas maging positive po yung tingin natin sa buhay po natin, especially sa mga panahon po natin ngayon. Yung tinutukoy po natin na sense of self-worth, huwag po natin idepende sa sasabihin sa atin ng tao. Ang isa pong tiyak at isa po sa mas magandang ating malaman, ano ba yung sasabihin sa akin ng Diyos? What is my self-worth? Sino nga ba ako? And the Bible contains many reliable answer pagdating po dyan dun sa self-worth natin, sino ba tayo, at sinasabi po ng Biblia who we are in Christ. Ano ba ako bilang isang Kristiyano? Ano ba ako bilang ako? When we talk about being in Christ, syempre po, pagka ay in Christ, tinutukoy nito that isa ka sa mga anak ng Diyos, ikaw ay identified bilang isang Christian, na isang Christian, na if you are in Christ, iniwan mo na yung old self mo, and you are now embracing the new life na ino-offer sa atin ating Panginoon. And being in Christ, it also means na you already accepted the sacrifice na ginawa sa atin ng ating Panginoon. At kung paano tayo nakikita ngayon ng Diyos ay sa paraan na kung paano niya nakikita si Kristo sa buhay natin. So napakahalagang maintindihan po natin yon, na yung pagkakautang po natin, it is already canceled, at na-restore po yung relationship na meron tayo sa Diyos. At isa pa po, yung eternity po natin is already secured when you said that you are already in Christ. So, balik po tayo doon sa pagtingin natin sa sarili natin. Who am I in Christ? Number 1, God say that I am His beloved children. I am His beloved child. In 1 John 3 verse 1, let me read it with you. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Amen. Tayo po ay tinatawag na mga anak ng Diyos. And that is what we are. It is according to 1 John 3 verse 1. Ang ating pong Diyos ay very bold sa pagsasabi na lahat po ng mga tumanggap, mga nanampalataya sa kanyang buktong na anak ay tinatawag din po niyang kanyang anak. And number 2, ano pa yung sinasabi sa akin ng Diyos? Napakagandang, wag po natin kakalimutan yun, na ikaw ay anak ng Diyos. If you are in Christ, then you are a child of God. And number 2, God said that I am chosen. Tingnan po natin ulit. Sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 6. Let me read it with you. Even before He had made the world, before pag ginawa po ang mundo, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Kaya nga po, tanda natin, hindi lang tayo basta acquaintance. Ang ating pong Diyos, sinabi niya even before that
ikaw ay kanyang pinili at ikaw ay kanyang inadapt into His family. And number 3, ang sabi po sa atin ng Diyos, tandaan niyo po ha, kung ano man yung sasabihin sa atin ng mga tao sa paligid natin, it is much more important kung ano po yung sinasabi sa atin ng ating Diyos. And number 3, una sabi po niya, I am a child of God. Pangalawa, I am chosen and adopted to His family. And number 3, God say I am valuable. God say that I am valuable. Hindi lang mamahaling cellphone yung valuable, hindi po lang yung mga bagong gamit, yung valuable or yung magagandang sasakyan. You are valuable in the eyes of our Lord. At sabi pa sa atin, we are His workmanship. Hindi lang tayo basta sumulpot sa mundo na wala, basta ganyan na lang. Ang sinasabi po sa atin, tayo mismo ay ginawa ng Diyos. Kung babasahin niyo po doon sa Genesis, lahat po ng nilikha ng Diyos before niya gawin yung tao, it is made na sinasabi lang niya, let there be light, let there be animals, ganyan. Pero pagdating po sa tao, hindi lang niya tayo basta sinabi, meron siyang effort talaga na ginawa para likhain niya tayo. We are His workmanship and we are valuable. And in number 4, tandaan po rin natin to, na sabi ng Diyos, I am redeemed. Yes, tayo po ay kanyang mga tinubos. At paano niya tayo tinubos? Tinubos niya tayo by the precious blood of His own Son. Sa pamamagitan po ng precious blood na ating Panginoong Jesus, hindi lang basta sa gold and silver niya tayo binili at inalis niya tayo doon sa dating kalagayan natin, kundi binili niya tayo mismo sa sarili niyang dugo. So, ganun po tayo kahalaga sa ating Panginoon na siya rin po mismo yung gumawa ng paraan para tayo ay maialis doon sa kalagayan na hindi talaga natin kayang alisin yung sarili natin. And number 5, God say that I am a new person. Ako po ay isang bago ng nilalang. At times, may mararanasan ka bilang Kristiyano na parang, ba't ba ako bumabalik? Parang bumabalik doon sa dati. Pero, it is already your own decision. Ang sinabi po ng Diyos, ikaw ay kanyang ginawang bagong nilalang. Binigyan kanya ng kakayanan para pumili. Kasi dati, wala tayong kakayanang pumili na kahit alam nating mali, ginagawa pa rin natin. Pero, now that you are in Christ, binigyan ka na niya ng kakayanan to choose kung ano yung tama at nararapat sa paningin ng ating Panginoon. Lagi po natin tatandaan yan. Kung gusto mo maging isang victorious Christian, gusto mong maging matagumpay na Kristiyano, you always choose what does the Word of God instructs us to do. May instruction po sa atin ng Diyos. At meron na po tayong kakayanang sumunod dahil we are already in Christ. Amen? So, God say that I am a new person. So, i-accept natin at ipamuhay natin that we are already a new person. Amen po. And number 6, God said that I am His friend. Hindi lang tayo basta kung sino lang. Diba, kung halimbawa, friend mo yung president. Diba, nakaka-flatter na kilala mo yung isang sikat na tao. Tandaan po natin, hindi ang Diyos po natin ay higit sa kanino man na iniidolo ng lahat dito sa mundo. At sinabi po mismo ng Diyos sa kanyang salita that I am God's friend. Ako'y kaibigan ng ating Panginoon. In John 15 verse 15, babasahin ko po ulit. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Ganun po yung isang pagkakaibigan na in-offer sa atin ng Diyos. Biruin mo yon. Hindi niya yung sinabi sa mga aso o kung saan. Kasi nga, sinasabi niya yon doon sa mga taong in Christ, sa mga tumanggap sa Kanya.
So, tayo tinawag niya na kanyang mga kaibigan, kaya inire-reveal niya rin sa atin kung ano yung mga pinag-uusapan nila or mga napag-usapan nila, yung mga gusto niyang i-reveal para sa atin. At alam ko, lahat ng mga bagay na yon ay sinabi niya, inuutos niya, dahil meron siyang magandang plano behind all that. Kaya kung ano man yung nangyari sa paligid natin ngayon, meron din po magandang plano ang Diyos. Kaya wag po tayong mag-worry, wag po tayong mabahala. Basta kahit po tayo nasa bahay, we are staying at home or we are need to go to work, ang ating pong Diyos ay sinasabi niya na ikaw ay kanyang kaibigan. At ang kaibigan po, ang isang tunay na kaibigan, hindi lang puro flattering words yung kanyang sinasabi. Meron din po siyang sinasabi na minsan masasaktan ka, pero kailangan niya sabihin kasi kaibigan ka niya at gusto niya na mabago ka at gusto niya na makalaya ka dun sa dati mong maling ginagawa. Actually, napakadami pa talaga na mababasa natin sa Biblia kung sino ba tayo sa ating Panginoon. May sinabi pa siya na tayo kanyang ambassador, tayo kanyang mga representative, kasi tayo ay doon sa, ang tunay na citizenship natin ay nasa heaven. So, kung tayo nandito, we are a stranger dito sa earth. And we have to be, sabi niya, we are His ambassadors. Tayo yung magre-represent doon sa mga sinasabi niya. So, we are His ambassadors. And tayo din po ay nag-represent bilang ilaw, bilang asin. Meron po siyang gawain na in-entrust sa atin to make disciples, to teach. Kaya nga po kahit na hindi tayo nakakapagpunta sa bahay, for the safety na rin ng mga taong pupuntahan, kahit pwedeng pumunta, ay kailangan po nating gumawa ng paraan para po patuloy nating ma-share kung ano po yung kabutihan na ibinibigay po at pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At isa pa po sa word natin, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. You are exceedingly loved. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. And Romans 5 verse 8, God showed His great love, great po yun great, for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. In Romans 5 verse 8, even in Romans 8:31 to 39, John 3:16, yung favorite verse po natin. So talagang ganun po kadakila ang pagmamahal sa atin ng ating Diyos. At yung mga tunay na alagad ng Panginoon, kakikitaan din dapat ng pag-ibig. Kahit na minsan meron mga tao na gustong manakit sa'yo, magsabi sa'yo ng hindi maganda, misinterpret ka nila, pero kailangan mo pa rin na magpatuloy na ipakita kung ano ba yung pag-ibig ni Kristo. Dahil nga, nung ang Panginoong Jesus, ang dami, puro mabuti ang ginawa niya nung siya'y nabubuhay. Pero in the end, alam niyo po, yung mga tao, sila pa rin yung mga tao nagsabi na ipako siya sa krus. At mga tao na tinuya-tuya siya. Although sabihin natin na hindi naman lahat ng tinulungan niya, pero most ng mga sumusunod sa kanya, yung libo-libo na pinakain niya, ito rin yung mga tao na dismaya, na hindi nila kayang, ayaw ni Kristo na maging hari, na literal na maging mamuno sa bansang Israel that time. Kaya na-disappoint sila sa hindi mangyari yung gusto nila. So sabi nila, sige, pako na lang yan, ayaw din naman yun. Parang ganun po yung naging damdamin ng mga tao. At minsan po, tayo sa panahon natin ngayon, pagka meron tayong pinagpe-pray na bakit parang ayaw naman, parang hindi naman tinutupad ng Panginoon, ayaw ko na nga. May mga instance po na ganun po yung isip ng tao sa Diyos. Pero tandaan niyo po, kung ikaw ay nasa Panginoong Jesus, if you are in Christ, if you are already born again, if you are already a Christian, you are exceedingly loved. No matter kung sa mga social media ay ilan lang yung maituturing mong tunay mong friends, or ang mahalaga po makapag-share ka ng Word of God at masabi mo po kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. No matter kung konti man yung
yung mag-view or yung mag-like. Ang mahalaga po, ginawa po natin kung ano yung dapat natin gawin. So, bilang pagtatapos, patuloy po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Let us discover kung ano nga ba ako sa paningin ng Panginoon. Hindi po sa paningin ng mga tao lang sa paligid natin. Dahil mas mahalaga po ang sasabihin sa atin ng Diyos pagdating ng araw. At hanggang ngayon, sabi nga ni Haring Solomon, yun na yung pinaka matalino na tao. Pinagmasdan niya ng lahat, pero in the end, sinabi po niya, lahat po ay nang ginawa natin, mabutit masama, lahat po ito ay ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong gumawa ng mabuti, patuloy po nating gawin ng tama, ayon sa salita ng Diyos. Kaya po, tanggapin po natin ang pagpapala po ng ating Panginoon. Maraming salamat po at kayo po ay patuloy na maging matyaga, magsikap upang patuloy pong lumago sa pananampalataya. Maraming salamat. God bless you all.